Ha? Okay, no? So mayong adlaw ka na tong tanan, no? So dalay ko ng Ginoo nining kabuntagon o salamat sa Ginoo ning atong pagpadayon sa atong pagtuon diha sa iyang mga pulong, no? Dalay ko ng Dios nining atong pagpadayon sa atong topic nga unsa ato pag-aplikar nining nasabtan nato diha sa kaluwasan, no? Sa gibuhat diha sa atong Dios. So atong i-review ang atong mga previous nga topic para ma-connect nato ang karon nga topic nga kung sa yun ang pagpamuhat diha sa atong Dios nganong ang tao muduol diha sa atong Ginoong Hesus-Kristo. So katong mga previous nga topic nato atong itanaw ang the total depravity of men, no? From the word nga total depravity ang pagkabisaya nini is ang pagkamakasasala diha sa tao. Ang akong realidad yun diha sa mga tao is makita diha nga gisulti diha sa balang kasulatan nga ang tao yun usa ka nagmakasasala. Unsa may meaning niini, unsa may kanamot pasabot niini. So ang pagkamagsala sa tao amot pasabot is ang iyang katibuk-an nga unsa man hunahuna, katibuk-an niyang kanang paglantaw, katibuk-an niyang kanang atawag kabubuton o iyang kanang konsensya o ang iyang tibok nga pagkatao is saman has been affected by sin. Affected, no? From the word nga affected is kanang apektado diha sa sala. Not a single part has been spared from the ravaging influence of sin, no? So ang atong mga buhat, ang atong hunahuna, ang atong mga kabuton is unsa man apektado siya, no? Apektado siya diha sa unsa man diha sa kanayahan diha sa sala. Mao nang kung atong makita bisan kita kundi ta magbantay sa tong kagalingon ngano man nga kanang kanunay nato ni ginabuhat. Kundi ta magbantay, kung dili ta makasabot na sa pulong sa Ginoo, ang atong yung pagpadayon diha sa plano or diha sa atong pagkinabuhi, kundi ta mosunod diha sa atong Ginoong Hesus-Kristo nga mga Kristohanon unsa man kita is nagkinabuhi ta diha sa saman sa sala. So mao na ang epekto, no, diha sa sala o gitawag ni the total depravity of men, ang pagkamagsala diha sa tao. So karon kung ang tao usa ka kung siya ang tao usa ka kanang kamagsasala, kailangan ba nato nga i-offer ang gospel para nila? Ang tubag is yes, no? Ang tubag is yes. Kay unang rason mao ni ang tinguha, mao ni ang kagustuhan diha sa atong Dios, mao ni ang kaubuton diha sa atong Dios, ug mao ni ang command diha sa atong Ginoo. Alabi na kung atong basahon ang Matthew, di ba? Chapter 28 verse 19 sa verse 20, di ba? Nga go therefore and make disciples, di ba? Atong sige ang basahon lang para mas klaro ang basahon. Matthew chapter 28 verse 19, di ba ingon dire? Go therefore and make disciples and all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit,
teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. No? Go therefore and make disciples all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them. So it talks about kanang pagpanudlo, it talks about evangelism. It is command, so mao ni kabuton diha sa atong Ginoo ug mao po ni ang task, no? Task diha sa church nga kita mag-evangelize ta, magwali ta, og atong pagwali niini is para diha sa tanan, no? So karon ang atong pagwali diha sa kaluwasan, diha sa pulong sa Ginoo, kung ang tao total depraved siya, kung ang tao siya kana makasala, kung ang tao dili mutuo niini, kung ang tao dili mudawat niini, ang pangutana is nganong kailangan pagyud ta nga muwali, nganong kailangan pagyud ta mutuo. Ang pangutana, aduna bay mga tao nga muduol, aduna bay mga tao nga mudawat niini? Ang tubag nga na is yes. Adunay mga pipila ka mga tao nga mutuo, musunod niini, mudawat niini, because adunay unsa man effectual calling. Effectual calling, no? So ang Bisaya sa effectual calling is unsa man ang epektibong pagtawag. So mao ni atong atong topic nato karon, unsa maning from the word nga effectual calling or ang epektibong pagtawag, no? So kinsa ang nagtawag or kinsa ang mga tao nga tawgon diha sa nagtawag niini. So sa dili pa ta magpadayon, magampo ta. Labing dalaygon ug labing balaan ng mga Dios, dako ang among pagpasalamat Ginoo diha sa imong mga pulong. Dako ang among pagpasalamat diha sa balaan nga kasulatan nga kami nagatuo diha sa imong mga pulong. Lord, I pray Ginoo nga makita namo nga ang tinud nga pagtawag diha sa among Dios. Lord, I pray Ginoo, tudloy kami, giyahi kami kung unsa ni nga topic nga gitudlo diha kanimo para ma-encourage me, madasig me diha sa pagsangyaw diha sa maayong balita. O Ginoo, O Lord, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. So, epektibong pagtawag or sa English pa, effectual calling. So, sumao ni atong topic. So, karon unsa ba ning effectual calling? So, there is a work of God, the Father, by the Holy Spirit, and through the gospel that secures sinners' saving response to the gospel. And this is the best referred to as effectual call. So, ang effectual call or ang epektibong pagtawag, mao ni ang trabaho, no? Trabaho diha sa atong Dios, trabaho diha sa atong Dios nga amahan, ug diha sa balaan nga espiritu, pinaagi sa usaman ibanghilyo sa diha sa pulong sa atong Ginoong Hesus that secures, no, found nga secures or nga kita gitagantag kasiguruhan nga ang mga tao nga mga makasasala nga maluwas og unsa man mo respond, mudawat, mutuo og maghinulsol or mutuo diha sa ibanghilyo sa atong Ginoong Hesukristo. So mao ni ang effectual call, no? So epektibong pagtawag, ang pangutana kinsa man ang nagtawag, ang atong Dios nga mahan, ang atong Dios og ang iyang gitawag unsa man ang mga makasasala, ang mga tao nga kanang mga tao nga saman nga gitawag diha sa atong Ginoo. So karon naay mga pipila ka mga
kanang kuan verse or mga kanang bersikulo nagipakita dire nga kini aduna gyoy mga tao nga unsa man nga nagitawag diha sa atong Dios, no? John chapter 6 verse 44. John John chapter 6 verse 44. Walay makari kanako, gawas kon ang akong amahan nga nagpadala kanako, kung mo padulog kaniya ang hari kanako, kung banhaw ko siya sa katapusan kaniya. Di ba? So si Kristo maoy nangingon ni, di ba? Walay makaari kanako. From the word niya, walay makaari, bisan usa, sa to pa, is kanang kuang yun, walay makaduol, walay muduol, no? Diha sa atong Ginoong Hesukristo. So makita nato dire from the word nga walay makaari, walay muduol, sa ato pa, nagpakita ang saman, ang pagkamakasala, makita ang pagka-total depraved diha sa tao, no? Bisan gali atong masinati kung basihan nato ang mga testimony diha sa mga tao, mas gusto pa nila kung unsa ang mga material nga mga butang kaysa diha sa atong Dios, no? Mao na ang pagkamakasala sa tao nga kanang kamba even diha sa pagduol is walay makaduol, walay muduol diha sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ingon diri unless gawas, no? Unless gawas kung ang Dios nga mahan nga maoy nagpadala diha ni Kristo draws him. From the word nga draws sa Bisaya pa sa pagkabig, no? Sa pagdani. So adunay pagtawag diha sa Dios nga mahan para muduol diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na ang from the word nga effectual calling. So karon usa ka dako nga kamatuoran diha sa bala nga kasulatan nga kaning mga tawhana nga mingduol diha sa atong Ginoos Kristo, mingtuo diha sa atong Ginoos Kristo, mingsunod diha sa atong Kristo, dili day tungod diha sa atong kagalingon nga kaubuton, kundili unsa man kini kaubuton diha sa Dios nga mahan sa pagkabig diha nga padulong diha sa atong Ginoong Hesukristo. So makita nato dire ang ang pagpamuhat diha sa atong Dios sa pagtawag para adunay mga katawhan adunay mga katawhan nga mingduol mingtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ngano kung dili ni buhaton diha sa atong Dios kung diha lang sa kabuton diha sa tao is ang tao gyud unsa man dili man gyud siya muduol. Dili man gyud nga mosunod diha sa atong Ginoong Hesukristo. O bisan diha sa pagtuo sa paghinulsol diha sa iyang mga sala. Mao na maingon diri, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, no? So lindot ni siya nga pwede nato i-check ang atong kagalingon, ang atong kasing-kasing kung tinud-an ay bagyod ta nga misunod diha sa atong Ginoong Hesukristo. No? Kung kita ang atong pagpangalagad sa Ginoo diri sa church, kay nag-refer man diha sa mga Kristohanon, nagtumbok man diha sa simbahan nga mga tao nga gitawag diha sa atong Dios nga minduol diha sa atong Ginoong Hesus. So nag-refer diha sa church ang pangutana, kani ba nga atong pagpangalagad sa Ginoo, kaning atong pagabudlay, kaning atong pagtrabaho diri sa church, part ba ni diha
ang atong tulud-anay diha sa pagsunod diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kay pwede lang po ato bantayan na kagalingon kung unsa man gyud ang atong motibo niini, no? Napay usa diri sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22 ngadto sa verse 24. Mga hintil ug mga unsaman, mga Hudyo ni siya, no? 1 Corinthians chapter 1 verse 22 ngadto sa verse 24. Ingon dere, for Jews demand signs and Greeks seek wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Diba ingon diri sa verse ito? Ang mga Hudyo nagdemand sila og mga signs, og ang mga Greeks seek wisdom. So, mao ni ang kagustuhan sa mga Hudyo nga nagdemand sila og mga signs, og ang mga Grigo, no, sila so sila nangita sila og unsa mga kaalam or kanang kaalam ang ilang gusto. Pero ingon diri sa verse 33, but we preach Christ. So na ang pagwali, na ang pagsangyaw, unsa man ang gisangyaw, unsa man ang giwali, nga si Kristo nga gilansang didto sa cross alang diha sa kapasayloan diha sa tumang mga sala, no? Og karon ingon dire ang kani nga mensahe, so kini makapandol kini sa mga Hudyo o unsa man para sa mga hintil pod usara kini sa man binuang nga mensahe. Pero ingon dire sa verse 24, but to those who are called, ang kadtong mga tinawag, no? Ang kadtong mga tinawag, Hudyo, bisan Hudyo man siya or Grigo unsa man, Christ the power of God and the wisdom of God. So, ang Hudyo, nga normal nga Hudyo, para niya unsa man, ang mensahe sa ebanghelyo usa makapandol diha nila. O para diha sa mga hintil, unsa man, binuang lang kini nga mensahe may tungod sa atong Kristo. Pero ingon dire sa kadtong mga tinawag. So kinsa man ning mga karong tinawag? Kadtong gitawag diha sa Dios nga Amahan, kadtong mingduol diha sa atong Ginoong Kristo para nila ang kani nga mensahe unsa man. This is the power of God and the wisdom of God. So makita nato dire sa pagsulat ni Apostol Paul, aduna gyud mga tao unsa man, mga tinawag diha sa atong Dios para mutuo, no? Para musunod diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Og kini nag-refer ni diha sa mga saman, diha sa mga magtotoo diha sa atong Ginoong Hesus. Diha sa mga saman, diha sa mga Kristohanon. No? Mao ni ang mga tawo nga mingdawat mingsunod diha sa pulong sa atong Ginoong Hesus Kristo. Og mao ni ang church, mao ni ang simbahan, mao ni ang kita nga mga magtotoo diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. So gitawag ta og mga saman, mga tinawag diha sa atong Dios. No? Diha nga mingsunod ta diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Og diri pod sa Roma kapitulo 8 bersikulo 29 ngadto sa 30. Sige daw.
Kinsa may mubasa. Sa 29 ngadto sa 30, Roma 8. Atong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron sama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong pangagulangan sa daghang mga magsuod. Sa 30, gusto gitawag sa Dios kadtong iya ng ilain. Wala lamang niya tawag sila kundi gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Diba? So klaro, diba? So adunay mga piniling katawhan, adunay gilain, adunay mga katawhan sa Ginoo para unsa man, para iyang pagaluwason og kini unsa man kani mga tawhana iyang gitawag. So mga tinawag nga mga tawhana. So adunay katawhan sa Ginoo gipili niya before the foundation of the world, iyang gilain para iyang pagatawgon para unsa man makabaton siya og kaluwasan diha sa iyang kinabuhi. No? That's why we preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Para ang mga iyang mga katawhan makadungog diha sa mayong balita para moduol ug musalig diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. No? Diha sa atong Ginoong Hesus. O kaning pagtawag diha sa atong Dios or ang epektibong pagtawag, no? Epektibong pagtawag diha sa atong Dios must not be viewed as a violent compulsion. Sa to pa dili ni siya kanang pinugos, no? Para bang para sa nay bata ba, no? Nga atong giguyod, atong gitawag unya kanang ang bata is dili gusto nga mosunod, no? Da atong gibira, atong giguyod. So dili ingana ang pagtawag sa atong Ginoo, no? So is dili ingana ha. Ingon dire making someone do something against his will, but what God does is to make a person must willing to come to Christ for salvation. So, kung atong basahon ang Psalm 110 verse 3. No? Psalm 110 nga basahon, your people will offer themselves freely on the day of your power, in holy garments from the womb of the morning. No, your people will offer themselves freely. No, freely no, on the day of your power. So freely, no, is kanang ang pag-offer sa Ginoo is unsa man is kanang padili pinugos. Sige daw te, Bisaya. 110? Oh, 110 verse 3. Lain diri sa adlaw nga makigawad sa inyong mga tawad. Ay wala. Sa verse 3 na? Oo. Sa adlaw nga makigawad sa inyong mga tawad, makigawad sa mga isugo ng inyong mga tawad. Lahi no nga pagkakuan. Sama sa iyang sa iyong pagtago ng inyong mga batayan ng lapid mo na. Ayun sa wala. Lahi ng kuan. Okay? No, sige ato lang sundon niya kung kaning atong kuan translation kani akong gamit nga to offer themselves freely in the day of your power. Sa to pa is kanang kuan voluntarily, no? Free or will be made willing. So willing, no? Willing sa pagsunod, wala na pugos in the day of your power, no? Sa diha nga kita saman giluwas diha sa atong Ginoo. Sa to pa, ang kaning kaluwasan is kanang walay pugsanay, no? Wala ta na pugos sa pagduol diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang patawag sa Ginoo, ang epektibong pagtawag diha sa atong Dios is ang pagtawag diha sa atong Dios is unsa man
is kini wala ta gipugos kundili unsa man kaning kanang kuamba kada bang sa diha nga kita giluwas na diha sa atong Dios is unsa man is kanang term nga kanang kanang voluntarily, no? Wala gi pugos. Halimbawa, tagaan ta mo og kanang collustration, no? Nay usa ka kanang kuan kanang di ba? Kanang ah ato lang kuan manghatag ko kanang collustration. Katong panahon sa Ibraa, no? Ibraa. Naay time nga aso nang kadungog ko nga dunay duwa dito sa Baybay Ibraa. Unya kay tungod kay hilig man ko mong basketball lagi, no? So ako is kanang willing ko nga mutan-aw dito sa ilang duwa, no? Willing. Ako yung kagalingon nga kaubuton, no? Sa pag-adto. Pagkadungog nako nga adunay unsa man nga nay duwa didto. It means ang akong pag-adto is wala ko napugos. Ako yung kagalingon nga unsa man diha ako yung kagalingon nga kanang kanang kaubuton sa pag-adto sa pagtan-aw is kanang ba nga walay tao nga nagdani nako, walay tao nga nag-influence nako nga moadto ko is kanang sa diha nga nakadungog ko nga adunay duwa didto isa ko miadto ko. The same diha sa pagtawag diha sa atong Dios. Sa pagtawag diha sa atong Dios, no? Sa pagpakita diha sa beauty diha sa atong Ginoong Hesukristo, kita willing ta nga mingduol, willing ta unsa man nga mingsunod diha kaniya. Walay nagpugos nato, walay nag-influensya nato, no? Walay nagkanang kanang tungod aning ba so tungod ang tawhana nganong so nganong naa ko dire na sa pagpangalagad sa Ginoo tungod ang tawhana is naa ko da sa church dili, no? Nganong naata sa church, nganong naata diha sa pagpangalagad sa Ginoo kay tungod diha nga way lain nga rason tungod kay mingsunod ta diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na ang saman, mao na ang effectual calling. Walay nagpugos nato. Walay kanang kuan nato, kanang kuan ba, kanang naghatag og kondisyon nato, no? Walay naghatag mingon nga okay, sunod diha ni Kristo, so na kay madawat, no? Wala. Bisan kanang kuan man ano na so kanang aduna may madawat or wala ang kaning pagsunod nato sa pagtawag sa Ginoo ato gining kagalingon nga sa man kaubuton diha sa pagtawag diha sa atong Dios, no? Diha sa atong Dios mao ni ang effectual calling. So ano na yung mga pangutana? Matungod na ini kay atong tan-awon ang practical benefits of this biblical nga pagpanudlo, no? Unsa may mga kanang benepisyo ni ini sa pagtawag diha sa atong Ginoo. Sige, yo. Siguro, kaya sa Ginoo nga, naan niya, katabiha sa panday, di pa nasapot sa iyang pagbuton. Ang saman ang kung Ito ba ang buka na ang Kristo karon? oh
Eh, di man mas Ginoo nga kuan. Ang buhat ay iyang bubuton. Oo. Subok. Kaya sa ako ko galing ang subok. Mm. Dapat ko diha ba? Wala pa ka. Kamang ko makatuman sa iyang subok. Ang pagbuhat. Pagbuhat, wala pa katuman. So may mga butang nga wa pa naman natuman. Ano? Kuan ba? Ang sa ko Ginoo. Sangyaw sa mayong balita. Oh. Eh ang kuan sa Ginoo nga masakop ka. Ano nga buhat naman ba? Kuan ka. Pagdisyo sa iyang malagda. Kita, no, nagkuanta ni from the word niya, effectual calling, no, epektibong pagtawag. So, atong nakita nga diha sa pagwali sa mayong balita is kay aduna gyoy mga tao nga motuo. Aduna gyoy mga tao nga mosunod diha niya. No? So, ang kaning mga tao nga mosunod diha niya, ang mga tao nga motuo diha niya, so, ang pangutana, nganong mutuo man sila? Nganong aduna may paghinudsol? Kaya unang nga rason, kaya ang Ginoo mao'y nagtawag diha nila. No? Ang Ginoo may nagtawag nila. So, kung ato ning apply diha sa tong kagalingon, diha sa pagwali diha sa mayong balita sa pagsangyaw, nagwali ta sa mga tao nga mga usaman nga mga kanang total depraved, mga tao nga mga kanang makasasala. So karon, from the word nga makasasala is dili gyud mo respond. Dili gyud maminaw, dili gyud mo tuo diha sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo. So karon, ang pangutana ngano magsangyaw pa man ta? Kaya unang nga rason ingon dire kay mao ni ang kabuton diha sa atong Dios. Og adunay mga tao nga moduol, mutuo sa mensahe diha sa atong Ginoong Kristo. Kaya unang nga rason kay adunay mga tao nga pagatawgon diha sa atong Dios. Mao ni ang effectual calling. No? Effectual calling. Okay, ikaw sige. Oh. Ako man sa Ginoo. Kaya hindi na ko buhat pa siya ng mga buto. Mm. Ito ang gawin mo kay pamama. Sa Ginoo. Ito pa ano maso. Mao lagi nga dapat pagyud ta nga mo-grow, mag-learn gyud. No? Mo-grow na mag-learn. Mutubo ba og mag-learn sa pulong sa Ginoo. No? Kung kita dili pa kaya to isangya mang balita, so dapat nga kita mag-learn pa ta. No? Magtuon pa ta. Hindi ano ko Oh. Oh. Dili ko sa lumangkot sa Mm. kanta. Usa gitawag sa Dios katugian ng gilain. Kita Mm. yung mga katawhan na nagtuturo mga wala lamang niya tawag na sila kundi Mm. sa mga matarong uli pa ako sa istorya. So, sa pagtawag sa Ginoo nato, ako dyan ang time na mahimot ang matarong o kang matarong diya. Mm. Muli Oh. mo ka, muli mo na ka sa kabubuton sa Mm. Ginoo. Dili man sa diha, pero doon na doy. Nahinay na kausaban sa atong ginabuhi, dili na magpabilin na sa kanan. Dili man ta makasangyaw, labi na o dili ko kunin mo ng diya sa anang makasangyaw ka. Mm. Pero ang imong kinabuhi makita nga doon na nay pagkakarong diya sa baka sa Ginoo, makita sa katawhan na. Ang kuano, ang pinaka-best ang pinaka-the best yun nato nga pagsangyaw, no, kana makita gyud sa atong kinabuhi, no. Mao gyud na gyud kay Mao, diya ta mo Oh. sangyaw, dili makita sa atong ginabuhi. Makita din. Mao gyud na siya. Dili man perfecto, pero doon na din kausaban. Mm. Sa niya mo kapatid din na o kanang nakita ng ato ng ego. Mga bigla kayo na isa ko yung panggamo sa Ginoo. Sa ang ito ka. Di ka asaw-saw kay ko man gyud inani no.
Kaya, ato ingon ha. So, kung maghigos tag kaluwasan, no? Ang kaluwasan dili sa buhat, no? Mo nang gingon nimo nga bisag kung saan daw pagpaning kamot, bisag kung saan daw pagpaniguro, is what maluwas, no? So, karon adunay mensahe diha sa mga balita. Nga mao ang manluwas si kinsa man si Kristo. Nga mao'y namatay do sa cross, nagpakamatay do sa cross alang diha sa kapasayloan sa atong mga sala. Ingon ang pulong sa Ginoo, kung say mutuod ha kaniya, musalig ha kaniya ug maghinulsol sing kinabuhi, makabatod kaluwasan. Sa to pa, ang kanang gingon nimo nga bisang sa paniguro, diha sa pagpaningkamot, is what maluwas. Bisag nga ikaw mong sangyaw ka sa mayong balita, bisag daghay na luwas diha sa imong pagwali, no? Pagwali nimo dili na ang basihan diha sa kaluwasan. Di ba? Nagwali ta sa pulong sa Ginoo para kanang dili na dili ang rason kana nga para kita maluwas, no? Oh. Ang rason nga nung ang rason nga nung nagsangyaw ta kay tungod kay mao na yung kabuton sa Ginoo. Siran to ang sa gospel ang mga tao, no? Ya para makadungog. Ug nay mga kapipila ka mga tao nga muduol, mutuo, ug mao ang mga tao nga gitawag diha sa atong Dios. Sige, Pastor Lolong. Dahil managing nila sa Romans 9, verse 13, as it's written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Was the then is their righteousness with God? God forbid. It's a verse 15. For he had said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. And that's verse 18. Therefore, have mercy on whom he will have mercy, and whom he will harden. So, meaning, grabe, tinsig ni matubal matilo ka na sa itits nga ano yung atonement, pili, limited ba? Pila lang luwas. Pero gingon din sa verse sa unahan, verse 24. Even us whom he hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. 25. As he said, as he said also in Hosea, I will call them my people, which were not my people, and their beloved, which was not my beloved. So, I will call my people, which is not my people. So it shall come to pass that in the place where it was said that they are not my people, there shall they be called children of the living God. Kung tana ko din nga naikitawag og murag na sa previous nga bersikulo na ay gingon nga kalion na ko ang kaluyan, no? And compassion, I hated. Primero, I hated. I love. You have loved, but Esau have hated. No? Kaya sa mga verse no. Dito sa atong gingon dito sa 24 na nakikitawag niya he called, it is my people. No? Itawag niya mga tao nga dili iya mga tao. No, gingon po dito sa 26. Ye are not my people, there shall be called the children of the living God. So nagingon nga all about ningon siya nga na pinili, no? So ito sa iyang statement nga sa isa mas kasi Jacob mas isa ba akong kalibutan. Pag diras pagpili, no? Ingon siya nga ang pagtawag sa Diyos sa tao sa kalawasa dili lamang sa mga Judyo sa mga Gentiles. Ang dili mga tao, ako mga tao himo na ako mga tao,
Isa man to. Oh, di mo na ako mga tao. Iya mo daan katawhan. Di na ako mga katawhan, di mo na ako mga katawhan. Hindi mo katawhan sa mga sa pumili ng Diyos. Subod na nga, dahil sa unahan, wa may specific nga kung ingon nga pila lamang no kay wa mag-ingon nga Diyos ug Gentile sa nang gitawag diha nya ingon ang dili katawag ang ingon tawag nga ang pinili katawag sa Diyos na Mm. ug ingon niya ang dili na ako katawhan ako himong katawhan ug himong mga anak sa buhing nga Diyos so nausab sa unahan ang istorya nausab nga sa dili niya katawhan nung nahimo niyang katawhan ato ang dili na niya pinili nahimo niyang Pinili. kung naay nga kung nangingon ko putas kuwan niya pero ang ingon niya ang dili Asa may katawhan, kuan pastor? Gida pastor. verse 24, Asa sa Bisaya 24:25 Kuan pa to sa sugod mo. 6:25-26 Sa 13 mo na sugod gusto sa 9:13. Dili lang basahan lang sa Diyos versikulo 24 versikulo 16 Roma 9 9 Bisaya bersikulo Kay mga ginawag kita niya. Dili lamang gikan sa mga Hudiyo sa ganito man ni. oh Dili gikan usab sa mga dili Hudiyo. Mm. Bensin kumo pili ang ingon sa Ginoo nila sa kasahon ni siya. Ingon ko nga akong katawan ang dili ko katawan kaniadto. Igugmaon ko sa katawan na wala akong gugma kaniadto. so na changes diya sa unahan no di niya Isaiah katawhan, Christ and concerning Israel. verse 26 Ug sa mga dapit nga sila kaniadto giingnan, dili ko kamo katawan, tawgo na sila mga anak sa Dios nga buhi. Mm. Nay changes nga tabo sa further nga verses no may ato pili na si suwat nga si nari pinili ko Have been like Sodom. What shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness, that is- sa ginaw na mga pinili niya mga Hudyo napo kita Nasalita. o napo kita but tinawag niya that ang mga Israel Gentil. who Kanato dili pursue. niya ang katawan ko gihimo niya mga katawan sa to pa sa ito ka matilotan tawag unlimited atonement na hindi ka wala maluwas sa nagoy sa ating verse na tingin ko yung nga sa line versikulo na ay correct kung na meaning versikulo ba Mm. yung ka nga dili mo mahimong apply ang limited atonement tungod kay ito ang dili na ko katawan himo na ko mga katawan so wala na why limit ang iyang tawag sa taon ng mga katawan Asa about verse 25 to 26 verse 9 Romans 9 kaya una lang pag tinawag bilis mga Hudyo mo may katawag sa Ginoo sa Romans 11 na-elect pinili pag abot din sa verse 1 hindi po tayo ng usap siya nang hindi niya katawan hindi mo niya katawan so wa na mahimo nga wala ko na verse nga di ma-apply ang pagka-limited sa kaluwasan sa okay. Mm. Tinutan ko ng tising ng one ulit Dili ko pastor no, atong basahon ning Romans 9 no. This refer diha sa Israel ug sa mga Hintil. So kung may dagkatawhan sa Ginoo, ang nangunahuna manggod is nag-refer diha sa Israel. No? Pero gi-rebuke ng Apostle Paul nga adunay kanang kwan, gitawag kanang kaba extension ba diha sa katawhan sa Ginoo is limited kaya kung wala lang akan term ba nga wala lang gi kanang kwan is wala lang limitahan dito sa nation sa kanang Israel kundi apil ang mga kanang Hintil. Ibisa na kung atong basahon dire sa verse 24, di ba? Even as whom he has called, no, mga tao nga gitawag or mga katinawag not from the Jews only, no? Not from the Jews only, dili lang ang mga Hudyo, but also from the Hintil, mga Gentiles. wala pagka limited
Oh, kay ko amang God. Ay mo na unlimited kay di man ka Israel na maluwas. Oo. Di man Gentile. So, Limited. Unlimited sa to pa, na maluwasan. sa to pa, ang mga katauhan sa Ginoo nga kanang iyang pagaluwason is dili lang ang mga Hudyo kundi apil pod napoy mga kanhintil. So mao ni karon ang church. Kay kung ato basahod dire, Hindi na limited. Limited ka. Ingon si limited atonement. Pila naman no, ingon sa sikali ng Hudyo pero about the Gentiles nga awa ha, sige tawag Ginoo, hindi na matawag limited na, tawag na sa unlimited atonement. unlimited. Hindi na magpila lamang kay yabo naman ang kalawasan. Ingon dire sa kabasor ko dire sa awa ha, sa kada sa Romans 10 ha. Ingon dire, brothers, my heart desire and prayer to God for them is that they may be saved, no? Na sila mga luwas. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to the knowledge, for being ignorant of the righteousness of God, and seeking to establish their own, they did not submit to God's kanang righteousness. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So karon kaning verse 1 ngadto sa verse 4 sa asa man nag-refer. So kung based sa kuane is context is nag-refer na diha sa mga kanang Israelites. Sa to pa na mga kampo, na mga katawhan or kanang sa nation sa kanang Israelites nga kandili pod maluwas. Kay kung kung sure na ilang kaluwasan, ngano nag-desire man sa Apostle Paul, ngano nag-prayer man, ngano nag-ampo man para nila nga para sila maluwas. Ato ba kasabot sa Apostle Paul nga ang ilang ginabuhat nga unsa man nga wala gyud nagbase da sa kaluwasan pinaagi diha sa atong Ginoong Hesukristo. So ang kani manggong chapter 9 o chapter 10 manggod is nag-refer manggod ni diha sa mga kanang gi-rebuke na Apostle Paul ang mga Israelites. Kay alang una is kanang walay kaluwasan dito sa mga hintil, ang kaluwasan para lang diha sa mga Hudyo. Na Ang ako nabasa din Pastor na sa Romans 9:27, ingon ni Sulti ni Prophet Isaiah. Kung si Isaiah sipahayag na tungod sa Israel. Bisan ang kaliwat ni Israel sama kadaghan sa balas sa bayon, pagyutay lamang ang maluwas. sa Isaiah Sa Roma 9:27. Kasi bot pasabot ni Pastor. Kay sa 27 and Isaiah cries out concerning Israel. No, so na-concern sa Israel, nagtumbok sa Israel. Though the number of the sons of Israel be as the sand of the sea. So ilang kadaghanon sama sa usa ka balas sa bayan sa to padili may hap, no? Only a remnant of them will be saved, no? Pero ang katong nabilin lang upron nga remnant nga may maluwas. For the Lord will carry out his sentence upon the earth fully and without delay. And as Isaiah predicted, if the Lord of hosts had not left us offspring, we would have been like Sodom and become like Gomorrah. Amoy tabo man sa Israel. Sa Israelites. Ang ato lang atong tumbok lang yun ni ini ba, no? Kaya usahay mo kundi na to masabtan ni siya nga pagpanudlo, kung ato ni apply usahay ang atong pag-evangelize or patong evangelism is to manipulate, no?
kanang from the work sa pagtrabaho da sa evangelism. Kung ato ni apply nga kanang kamatuoran, so kasabot man gyud ta ang normal nga tao, ang kinayahan sa tao is dili man gyud modawat, no? Sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung atong basahon ang gingon diha sa atong Ginoong Hesus diri sa John chapter 3, no? John chapter 3 verse 19 ngadto sa verse 20. And this is the judgment, the light has come into the world, and people love the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come to the light, lest his work should be exposed. No? So, this is the judgment. Mao na ang paghukom, mao na nakita diha sa atong Ginoo. Men love the darkness rather than the light. Ang mga tao sa man, mas gigugma pa nila ang kangitngit kaysa kahayag. Mao ni ang mga verse nga nagpamatuod nga diha sa mga makasala nga mga tao. So karon ang kaning mga klase nga mga tao mao ni ang atong kanang gitudluan, giwalihan, no? Nga dili modawat diha sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. So that's why kung kani atong masabtan, nga kani ang kamatuoran, so kini una nga magdalagyon ni nato diha sa atong saman, pag-ampo diha sa atong Dios. To bow down, no? Diha sa atong Ginoong diha sa atong Dios, diha sa pag-evangelize. For if a man, although fully responsible, is unable to even repent and believe, no, then we will have to cry to God to intervene to make them willing in the day of His power, no? Kung ang tao siya aduna gyoy kanang kuan responsibilidad unya karon is dili siya modawat, dili siya maghinulsol, dili siya motuo, dapat gyud nato iampo gyud ang tao nga ablihan iyang kasing-kasing tawgon sa Ginoo nga moduol diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya ang tao mangyod dili mangyod siya moduol, dili mangyod motuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Usay gali no, ako naman tikdan bisan diha sa kong kagalingon, usay matintal ta no nga kanang so para lang muduo lang tao, para lang mosimba, para lang mo apil og Bible study, so tagaan og mga kanang material nga mga butang no, usahay sa mugasto tag pang snack, no? Para lang nga moduol, para lang mo-appeal diha sa Bible study. Halimbawa, kung walay snack, no? Halimbawa, kung wa kay ihatag. So, Mingaw, no? Walay mo appeal sa imong kanang Bible study. Usahay gigamit pud nako ang hilig po og kanang duwag basketball para lang jud para makonek ang mga bata. Usahay kanang duwa og say makadaog tagaan og snack, tagaan og kanang premyo para lang masuod. Sige, kuha ma apil og study ha kay para adaghay mga apil. Halimbawa, kung dili nabuhaton nato, nabay mo dool. Di ba? Mao na ang resulta sa man ang pagka-total depraved sa tao. Pero kung once nga siya tawgo na gyud sa Ginoo, no? Ang Ginoo yung mutawag gyud niya nga siya maghinulsol o mutuo, bisag dili pa na nimo tagang snack. Bisan pa na nga kanang nga walay makuha, no? Sa pag-apil og Bible study, mo apil gyud ang Bible study. Musimba gyud na ni ka Domingo.
Kay tungod kay gitawag siya diha sa atong Dios. Mao na ang saman kanang part diha sa evangelism. So these truths will also keep us from the temptation to kanang manipulate people in our work of evangelism. So malagi to kanang to manipulate, usahay ka usbon ang wali, ang kanang kuan, ang pagtudlo, no? Ang pagsangya sa mga milita imbis unta nga moduol sila para maghinulsol, moduol sila para magtuo, mutuodan ni Kristo, usahay ang atong pagwali mingon nga doon mo ni Kristo para madato mo. Daghay mo dool, di ba? Dool mo ni Kristo kay para kanang daghay mo makuha. May mong haruhay yung kinabuhi. Oh, adunay panalangin nga moabot diha ninyo. Da karon kay wa may moabot. Da man maniguro pug ka hatag kay para kuang yun. No? Da karon ko nay hatag. Ama na yung wa na. Oh. So, dapat ang mga kasama. Para din natin na kasama. Kung saan na kayo na tabukan sa ato, hindi sa ato, simbahan ba? Oh. Hindi na, doon ta sa Ginoo karon kay ato nasabtan nga ang mga katalaman, grabe na. Oh. Katutong, kanit sa kanilati, grabe nga kanang mga kadito na to, sobrang nakamahal. Wala pa ba na atong Ginoo? Karon ang ato pong pagkuhan nila sa Ginoo nagkanang kanilis pastor. Sa kay problema. Mao lagi ang gingon ni Kuan James, trials and temptation, mga trials nga mabot sa kinabuhi, that is test diha sa tong pagtuo. Ano man ka iliskan pagtuo kasi di mo man ano man ka nagkadutay na duta amo ka naman kung sa kahay yung ganda do kasi ba na abay mga kuan Sa Kuan Ilan na naman doon sa kabuo. Ilis nga mo, daghan ng tata. Kasi dito ito nakapaminang sa puno sa Ginoo. Ay, komentary pastor ni. sige. Martin Luther, ang start pa na niya. Tawag siya ang first father of Reformation. Ikan siya ang background niya sa ka-parik. Pista sa unang Catholic Church. Post siya unang hinati sa Catholic Church. Kung na-doctrine niya nga dili pa kay obstacle sa evangelical una kanang communion na Lord Supper ay pagturunan nga ang tinapay mahimong tinuod ng lawas sa Kristo ug ang vino mahimong tinuod ng dugo sa Kristo wala iya pagturunan nga kung tulip apil pa ng tulip pagturunan nga limited ra ang lawas limited na sa pagturunan ni Martin Luther sabot nga na dili po tanang teaching ni Martin Luther nga acceptable. Martin Luther. Ito nga tinapay nga itong gig-ambay sa Lord Supper, mahimong tinuod nga lawas ng Kristo. Pero na ito, sa Evangelical, ang lawas na tinapay, simbolo na sa lawas ng Kristo. Nung pa sa una, panganlan ng mga Christian sa mga kanibal, kay kanibal ba? Kay mukaon o lawas, tinod na lawas. So, kung mo na ito sa patulunan ito nga Martin Luther nga ang dugo, ang vino, mahimong tinod ng dugo, ang tinapay mahimong tinod. Naman sa story na, sa story, review mo kaduha, saan ito na ito unlimited atonement. Sabi nga, although siya father of reformation, madilis na ng fixing yung Martin Luther acceptable sa mga Di ko pastor, ang founder nga Tulip, dili si Martin Luther pastor, si Pamela John Calvin man na. Tulip. Originator na si Dili kuan ang kuangyod ang with the father of Reformation, no? So kanang kuangyod na so nagsugod dito ka Martin Luther. Ang iyang na buo nga kanang to stand ba katong kanang five solas of five solas
ang yang nabuo ko to counter diha sa false teaching diha sa kanang Roman Catholic. Kay nagtudlo man gud ang Roman Catholic sa una pa og kanang gitawag kanang kuan kanang tawag kanang kuan tawag ni kanang kuan indulgence, no? Kana bang kahantod karon ginabuhat nga po na nila nga kana mohatag og kwarta o mga nga para ang mga tao nga katong pangajian kita nga katong mga nahabilin nga mohatag og kwarta para ang katong namatay sumusaka dito sa langit, no? Na nagtudlo pod og purgatorio. So mao na ang gikontra ni Martin Luther. Nya karon sa sigig kanang sigig pagbisog si Martin Luther unda ang kanto bes Martin Luther so dili bitaw sa nga tao ba to sumong baya to unya kanang teacher siya sa kanang teacher siya sa kanang sikat nga eskwelahan kung daghang po'y mosunod niya mo to nga kadaghay mga agrumento hangtod nga nabuo pod ang gidugangan ang Bible sa kanang Roman Catholic. So mo nang miabot og 72. Sa dito ang gidugang nila nga to prove nga adunay katong purgatorio. Unya purgatorio. Purgatorio means cleansing. Unya ikaduha kanang kapapangadji lagi. So mo to ang kuan matag tulip gali. So ang sa panahon nato ni kanang kuan Calvin pastor. Aso mo bitaw kita og kanang Calvinism kay ang una naka-discover is si kanang Calvin pagtuon sa Bible. Tulip na siya ko total depravity kuan unlimited atonement kanang kuan unconditional election ang U, ang L kay kanang limited atonement, ang I kay kuan irresistible grace, unya ang P is kanang ang P kay perseverance of the saints. So mo na ang meaning sa tulip. So ang katong gingon ng pastor nga kuan si Martin Luther ay nagtudlo pagsugod nga kanang sa pag-communion nga ang bino o ang pan so kana sa mausab gyud literal so mao to yang gitudlo year pa man 1600s nagsugod nagsugod sa before pa na ana pero mingkuang yung alsa gyud na siya is sa years ko 1600s sa base sa church history. Ang kampod ang kanang gitawag katong kanakan ang katong si Arminius, no, ang nagtudlo pod sa kuan ba kanang moingon nga ang kaluwasan nga para sa tanan kanang gitawag kanang kuan unlimited kuan atonement kanang si Arminius usa siya sa kanang gitudloan ni kanang John Calvin, no? Siya sa kanang kuan estudyante unya kay kuan man amot sa kanang man ingon lagi so dili tanong estudyante mosunod sa teacher man si kanang kuan Arminius. So man naay mga kuan pagtudlo ni kanang kuan Arminius man mo na sila mga gitawag kanang kuan mga kanang kuan Arminian, no, pero kita ang atong gitudlo dire ato lang gibasihan kung sa yung mga biblikal nga pagtudlo ana siya. Tulip ang doctrine of election, no, is danan nga kanang gitudlo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang una lang yun naka-discover, no, sa pagtuna na is si kanang John Calvin,
mo nang ang ilang kagalingon nga nagtuon ni ana, so mo nang gitawag nilang kagalingon nga kanang so gitawag kuan o kana Calvinism, no, mga Christian nga mga Calvinism. Na po gitawag Christian nga mga kuan Arminian. Pero kumuton naon, no, kana si kuan Arminius estudyante na ni kuan Calvin. Ana siya. Napay mga Puritans gali, mga Puritans, napay sila kanang ka Whitefield, atong mga kuan ba, nga mga daan nga mga kamagwawali. Si Whitefield kay kuan na siya from England nga kuan preacher na pa si kanang Spurgeon. Oh, ha? Ellen White ko ama na. Mamana gisunod sa mga kanang kansabalista. Oh, mamana gisunod sa balista, kasabalista. Libro kuan Ellen White. Ay, mga kapatid, asa nang libasi ng mga tao, dahil dahil plano na ang Ginoo, gantig-gantig ang mga ubos na ang mga tao, yung anak mo ng mga tao, hindi, yun ang Rio, Rio. kaya tulog. Oh, Dapat kaya ang Ginoo, ang siya mo pa, may tabo ng anak. yung sa musahi. Mo lahi, mo lahi. Dato pa sa mundo lang sa tulog. Ano ay kayo? Bago nila ako. Tulog. Sa dili sa to. Adto mo. Lagi mo yung certain mga alatong pabiling-bilinan, mas mga tigwagan, gamiton, apon. Una, i-mix. Ang tudlo sa Biblia, ilang kung nagulang sa natong kulangan. Araw mo luto nga. Muna nga, pinag ka na, ang Ginoo, lalapit, ang tao mo si Pagay. Nakakapag sila isunod. Ang dito sila mga kulangan, ilan yung susunod doon. Isang gana sila sa isang to, pagmamungan. Mga na, Mo ang kung nagustuhan, pero mo bitang matuon ka na itong ito, sa Biblia, hindi isa dili ka mo mutuon na itong sarili ko books. Kaya ikaw nga to'y para sa Sabi ila dito. na ko Inuray sa mga Bible, 66 books ra. o panagpuwa ka sa pagtoo, pinag-isip para pala, hindi ka mutuon sa Biblia. Dili ka mo basa. Sa ay, dito sa iyong mga katiguangan na nasa ulong pa ninyo, nasulong pa ninyo, ito na mag-apil sa katiguangan. Na badang mabasa na ito nga dili na ka magpapili sa ikabilin-bilinan ng mga pagtuon ka sa mga Wala katiguangan. nga, kung siya kayo, wala po ng mga Ipabag ko na sa Diyos. kay mahadlok, ang uban, mahadlok ko na uban. Kaya kahit ikaw, Christian ka, sa iyong mga igsoon, hindi Kristohanon niya, magkasupak man mo, o di ka musunod nila, muna nga, ano na ang ganaang Unity. pagkasinaptanay sa mga managsuon. Sunod na naman sila.
Sunod na lang. Di ba sila mo si pare? Kay, kanang di ba sila gusto ka, kanang kasiluan sa ilang mga igsoon, labi na, kanang naimong mga igsoon nga, tulig-tuligan mo. Oh. Kaya ikaw rin naman, magsali ka kanila. Ang upang na talito kayo, nagkataga ng mata niya. So, mga pila ko kanila. Mo, lagi na Bitaw. nga. Kung musunod yun ka sa simbahan na kanang tutuluan na ito tutuluan. Ako di ko lang niya sa Biblia. Ikuan jud ka, kanang hindi na tagdo sa imong mga sood, imong mga igagaw, kay di man dayon na. Uli kayan ka, mababaan ka pa nila. So, di naman kay si Kristo yung wala ito. Kaysa, pagkuhan niya akong kanila. Hindi na ka mas piliw yun mo ang bigyan sa church nga atong tutunan sa pag-ibaluman kanila kay Buyo mo sa ako, ano din ako kay wala. Para gyapon. Oo, kay dili man ka barong dili sa imong gikuan. Sige, kay time naman no. Medyo kuan siya o lapas ba to sa oras pod. Sige, so ato tiwasan na karong next Sunday. Labing dalaygon ug labing bala ng mga Dios. Daghang salamat diha sa imong mga pulong. Daghang salamat sa dako nga kamatuoran nga kaning mga imong mga pulong nagpadayag nganong mawali kami na mga pipila ka mga tawo nga moduol mo respond diha sa mensahe kitungod kay sila imong tinawag Ginoo o kami Ginoo nga kami ang imong mga pulong may magahatag namo o kalamdagan na sa mong kinabuhi Lord at tabangi mi Lord tabangi mi nga ang imong mga pulong magahatag namo kalamdagan nga kami makita ang among pagkakristohanon nga kami da sa pagsunod diha sa among Ginoong Hesukristo. Lord, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.